Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas ang pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ay sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan, ang lahat sa lupay ikaw sinasamba. Awit ng puri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at sinasamba sa umagang ito. Lord, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan na iningatan niyo po kami at binigyan niyo po kami ng gabay sa pang-araw-araw. Lord, ingatan niyo po kami sa umagang ito, pati na rin po ang mga papunta pa lamang sa inyong bahay-sambahan. Lord, i-bless niyo po ang mga gagamitin ng mga tao ngayong araw sa pananambahan. Lord, maging maayos po sana ang daloy ng kuryente na mga instrumentong gagamitin po ngayong umagang ito. Lord, i-bless niyo po ang mga nanay na nagse-celebrate po ngayon ng Mother's Day at bigyan niyo po sila ng marami pa pong blessing. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang pinupuri at sinasamba po namin. Amen. Tinatawagan po natin ang praise team. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Batiin niyo po ang inyong mga katabi sa unahan, sa likod. Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day! Hallelujah. Tunay na palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, hindi lang po sa mga nanay na talagang naglalaan ng oras, pag-ibig, no? Hindi lang po para sa pamilya, kundi para po sa lahat, pati po ang mga ating, bawat isa sa loob po ng ating iglesia. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sa iyo, aming Ama, tunay na dakila ka. Mga kapatid, yung pong awit natin, narinig nyo na po yun kanina. Amazing God. Tama po ba? Ha? Ang Panginoon po ba ay tunay na amazing sa ating buhay sa umaga pong ito. Hallelujah! Kung kaya nga po awitin po natin at tunay na ipahayag natin sa pamamagitan ng pagsamba ang tunay na papuri, pagluwalhati sa Kanya pong banal na pangalan. Hallelujah! You are wonderful, O God! You are sovereign! Praise! Savior, Messiah, you're amazing, God. You alone, hallelujah. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You alone, you are King. You're my Master, my Savior.
gising po namin ng umaga. Yung pong heart namin, lagi mo pong i-align sa iyo. Tunay na bigas ka. First po, sa iyo po
So, sing praises. Hallelujah. Papuri po ay sa Panginoon. Hallelujah. Amin pong alay sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Muli po, napakalakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Glory, praises to you, aming Ama. Amen, amen, amen. Pwede po tayong makaupo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa panibagong umagang ito, na patuloy mo kaming binigyan ng pagkakataon upang muli sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pagtuturo sa amin ng mga awitin upang ikaw ay patuloy na handugan ng mga awitin na makalangit. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga awiting ito, ang mga papuri buhat sa inyo, O Diyos. Patuloy po naming ibalik ito. Kayo ang maparangalan, kayo ang maluwalhati, kayo ang patuloy na papurihan sa mga oras na ito. Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patnubayan niyo kami, O Diyos, habang kami naririto. Turuan niyo, O Diyos, bigyan niyo kami ng karunungan upang patuloy na masamba ka namin ng lubos. Masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa mga oras na ito, hindi man kami karapat-dapat, pero patuloy mong ipinadama ang iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal
sa bawat mga anak mo na patuloy hinahanap ay ikaw. Patuloy kami nagpakumbaba, Panginoon, sa mga oras na ito. Wala po kaming kakayahan. Kaya, Panginoon, narito ang bawat mga anak mo sa lugar ng salawag. Minsan pa, kami ay magpupuri sa iyo. Magdala ng mga handog para sa iyo. Ang aming mga sarili ay tunay na handog para sa iyo. Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay may mga daladala. May nais, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy kang kumilos, O Diyos, mangusap sa bawat mga anak mo sa mga oras na ito. Tunay, O Diyos, hindi kami karapat-dapat. Dahil sa iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus, kami ay nagkaroon ng karapatan upang tumawag sa iyo ng Ama. Panginoon, sa mga oras na ito, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat mga anak mo. Lord, tunay, patuloy kang kumilos, makakilos sa aming mga puso. Sa mga oras na ito, O Diyos, nawa patuloy naming tanggapin muli ang iyong mga salita. Mapakinggan ito, O Diyos, at patuloy naming maipamumuhay sa pang-araw-araw. Tulungan mo, Panginoon, maging ang iyong lingkod na maghahatid nito. Ang aming pastor. Patuloy niyo po siyang ingatan sa kanyang pagsasalita. Madama namin, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, nawa mangyari, Panginoon, ang paghahari mo, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa tagumpay na gawain ng mga kabataan. Mga nakaraang linggo hanggang kahapon. Kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa mga kabataang ito, sa mga pamilyang kinabibilangan nila. Nawa ang mga kabataang ito ay magsilbing susunod na henerasyon, Panginoon, ng Iglesia. Ang bawat pamilya, O Diyos, nawa, Panginoon, ay patuloy mong ipakita sa kanila kung gaano kahalaga na ikaw ang patuloy na manguna sa bawat pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng gawain ng mga kabataan. Maging sa mga teacher, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, sa buong gawain. Maging sa mga nag-aasikaso sa pagkain. Lord, purihin ka sa mga oras na ito. Patuloy kang kumilos, O Diyos. Patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang buong gawain, Panginoon, ng Iglesia. Ang araw ng Miyerkules, na kung saan maraming mga ipapanalangin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ito'y kauhawan, Panginoon, ng bawat mga anak mo. Nadaluhan, Panginoon, ang pulong panalangin. Ang bawat small group, O Diyos, ang nangunguna ng small group, maging ang mga life journey sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat ministry, Panginoon, ng iglesyang ito. Ang bawat pinaplano, Panginoon, sa pagpapalago, Panginoon, ng iglesia. Lord, maraming salamat sa buong council, Panginoon, ng iglesyang ito. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat desisyon, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming mga elders. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iglesyang ito. Na patuloy pinalalakas, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Pinatatatag ang aming pagtitiwala, Panginoon, higit sa lahat sa inyo. Na lubos kaming magtiwala,
Panginoon, sa aming Diyos na buhay, na patuloy nakatunghay, na patuloy gumagabay at patuloy nag-iingat, nagliligtas sa bawat minuto ng aming buhay. Panginoon, patuloy naming dinudulog ang aming mga kapatid na may mga edad. Kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilo sa kanila. Maging ang aming mga nanay na nagsiselebrate, Panginoon, magsiselebrate, Panginoon, sa Mother's Day. Maraming salamat sa buhay ng mga nanay. Patuloy mo silang bigyan ng ilaw pa, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, ng aming kinabibilangang pamilya. Turuan nawa, Panginoon, ang mga anak na dapat sumunod sa mga nanay. Dapat makinig sa mga nanay. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid. Ang iba'y nawalan ng mga mahal sa buhay. Ang Purifikasyon Family, O Diyos, patuloy kayong kumilos, umaliw sa kanila, Panginoon, ang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, sila. Ingatan sila, katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga manggagawa, ang buhay ng aming pastor, ang buhay ng aming diakonisa, ang kanilang buong sambahayan. Maging ang aming misyon, Panginoon, sa Maralas, sa pangunguna ng aming Pastor Joel. Tulungan niyo po, Panginoon, sila, bigyan ng karunungan, katatagan sa pananampalataya. Ang aming Pastor Albert Suryaga, sa Mindoro, Panginoon, katagpuin niyo po, Panginoon, sila, bigyan ng karunungan sa pangunguna doon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming nasyonal, Panginoon, na sa mga oras na ito, Diyos, ay magbubukas, Panginoon, ng asembleya. Lord, kayo ang patuloy na kumilos sa lahat ng aming mga manggagawa ang unida. Tulungan niyo, O Diyos, ang bawat pamilya ng mga manggagawa. Sa panahon na ang ibang mga manggagawa ay naaasahin sa iba't ibang lugar, kayo ang kumatagpo, Panginoon, sa kanila. Mag-ingat sa bawat pamilya ng mga manggagawa. Maraming salamat, O Diyos. Sa mga oras na ito, patuloy kalakip ng aming panalangin ang aming mga kapatid, Panginoon, nasa ibayong dagat. Ang iba'y mga nasa karagatan. Ang iba'y mga nasa himpapawid. Ang iba'y naghahanap buhay, Panginoon, sa lahat ng sulok ng buong daigdig na ito. Lord, kayo ang patuloy na kumilos sa kanilang mga pamilya. Ang aming mga mahal, ang aming mga kapatid, Panginoon, na sila man ay nalalayo sa kanilang pamilya para sa paghahanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasama po namin silang nananambahan sa mga oras na ito sa online. Tulungan niyo po, Panginoon, sila abutin ang kanilang mga kalungkutan sa kanilang pamilya. Maging ang mga pamilyang naiwan dito, kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos, mag-ingat sa kanilang mga buong sambahayan. Kalaki po ng aming panalangin sa mga oras na ito, ang aming bansa. Magmula sa aming Pangulo, sa aming mga senador, congressman, sa aming nababalitaan na hindi maganda mga balita. Kami, Panginoon, ay patuloy na dumadalangin sa kanila. Hanggang sa aming mga governors, mayors, lalo tigit, Panginoon, sa aming mga barangay captains. Lord, tulungan niyo, Panginoon, at maraming salamat sa buhay ng aming barangay captain, Eric Paredes. Kayo, O Diyos, ang patuloy kumilos sa kanyang buong sambahayan. Patuloy niyo pong ingatan siya, ang
ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang may bahay at mga anak. Bigyan ng karunungan, Panginoon. Lalo't higit, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming barangay. Purihin ka po, O Diyos, sa kanyang buhay. Magpakahayag ka, O Diyos, sa kanyang buong sambahayan. Sa kanyang mga tinatangkilik, kayo ang patuloy na magpalago nito. Tulungan niyo po, Panginoon, sila. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa pace and order, Panginoon, ng aming lugar. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga nagsisipaghanap buhay na kung gabi na umuwi, ang mga nag-aaral na gabi na umuwi, ang proteksyon ng aming buhay na Diyos ay patuloy maranasan ng aming buong kabarangay, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Diyos, ang mga masasamang elemento, O Diyos, na nariyan, Panginoon. Patuloy naming nilalapit, O Diyos, sila sa iyo, na sila ay ligtas na makarating sa kanilang bawat tahanan. Panginoon, maraming salamat dahil mayroon kaming Diyos na patuloy pinakikinggan at tumutugon sa aming mga panalangin ito. Purihin ka po, Diyos, habang narito kami. Habang narito kami upang patuloy kang sambahin. Patuloy unawain, namnamin ang iyong mga salita. Patuloy po naming maranasan ang pag-ibig mo, maging ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa lugar na ito. Maingat po namin ibinabalik ang aming papurit pasasalamat sa tanging pangalang Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay mula po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi ho dito, "Kaya nga mga minamahal kong kapatid, maging matatag kayo at huwag matitinag kailanman. Lagi kayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon, sapagkat nalalaman ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon."
Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong mga mother kanina ay nabati na. Batiin nga po natin uli yung ating mga mother. Happy Mother's Day. At saka Happy Mother's Day din sa mga double tawag doon ay yung mother na, father pa, no? Kanina nagbibiruan po kami sa likuran at sila rin daw ay kailangan i-greet na Mother's Day din. Happy Mother's Day. Kasi mother na, father pa, no? So magang ito ay tayo po'y magpapatuloy sa atin pong series na ating pong mensahe about the following Christ, no? Yung ano natin ay follow me. At ang atin pong pinag-uusapan ay tungkol po sa cross kind of commitment, no? Nakaraan ay ating pong narinig yung pong mga salita ng ating Panginoon. Nagsimula po tayo sa calling at sinundan po ng conviction, confession at covenant, no? Napansin niyo ba na puro C yung ating Kasi kailangan ho tayong magsisi at sisi at nagsisi. Pakibukas po yung ating mensahe sa umagang ito. Ating slide. Sige. Ayan, no? At nakita ho natin, no, yung sa ating pong message ay tinalakay natin, bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon, no? We are called by God. Nag-start po tayo sa ating discipleship life as being called by the Lord Himself. Meron tayong personal calling. Tinawag ang bawat isa sa atin. Christ personally called you. Tandaan po natin yun, no? Kaya, sabi nga ng Bible, I have called you by my name, no? Tinawag tayo sa pangalan ng Panginoon upang tayo ay hindi lang kumilala sa Kanya, kundi sabi ng Biblia, kayo ay maging akin at ako ay maging inyo. So there is a commitment na nilaan ng Panginoon sa atin. And that personal calling, experience ng bawat isa sa atin, ay hindi mangyayari kung wala po yung tinatawag na conviction ng Holy Spirit. Kaya nakita ho natin noong nakaraan, bakit ba ipinadala ang banal na Espiritu? No? Binigay niya bilang regalo sa atin to convict the world of sin. No? Pag-usapan natin doon, yung konsensya, talagang yan ang sa atin, nagsasabi sa atin ng tama at mali na ginagawa natin, di ba? Kaya lang minsan nakikipagtalo tayo sa konsensya natin, no? Gina-justify natin ang ating sarili. Kaya si konsensya, wala naman nagagawa. But praise God, because the Holy Spirit, the Bible says that He will convict the world of sin. So tayo po ay kinumbinsi ng banal na Espiritu. Meron tayong karanasan, conviction. Huwag nating i-ignore yung conviction ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Para ating pong patuloy na malakaran yung pagtawag niya sa atin. Sumunod ho ay tinalakay natin, after we are being convicted by the Holy Spirit, we are therefore to confess, no? In-encourage tayo, invited tayo to confess Him as our Lord and Savior. Dalawang bagay po yung confession, yung pag-amin sa ating mga kasalanan. Ano? Yung pag-amin ng kasalanan ay hindi ho para ikaw ay parusahan, kundi para ikaw ay palayain. Para ikaw ay linisin at kalimutan ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan as if wala tayong nagawang kasalanan. Kasi umamin tayo. Pero kung hindi tayo umaamin, tanggi tayo ng tanggi, lalo tayong nalulubog sa kasalanan. Amen? Pangalawang bagay po doon sa confession ay yung confession of our mouth, hindi lang ng ating heart. No? Confession of our mouth means to confess Jesus that He is our Lord and Savior. Hindi pwedeng double agent yung pagiging Kristiyano natin. Alam niyo po ba yung double agent? Di ba?
Yung iba ang pinapakita natin sa loob ng simbahan, iba yung nakikita sa labas. No? Dapat kung ano ang ating pananampalataya, ano yung ating pinaniniwalaan, yun din ang ating isinasa pamuhay. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi maging sa atin pong mga trabaho. Because the kingdom of God, mga kapatid, is not just a place sa isang lugar o isang pagkakataon ng buhay natin na one day, mararanasan natin siya. The kingdom of God is not geographical. The kingdom of God is about God's dominion sa buhay natin. Kaya habang nabubuhay tayo, ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin. Amen? Kaya nga panalangin ng Panginoon tinuro sa atin, let your kingdom come, thy will be done on earth. Di ba? Sinabi ba ng Panginoon, your kingdom come, your will be done on heaven? Hindi. On earth as it is in heaven. Amen? So we have to confess Jesus meaning, share natin, pakita natin yung ating pagiging Kristiyano. Huwag nating tinatago yung pagiging Kristiyano natin. And as we follow our calling, God's calling sa buhay ng bawat isa sa atin, merong covenant si Lord sa atin. Na-appreciate niyo po ba covenant ng Panginoon sa atin? Hello? Naalala niyo ba ang Lord, ang siyang nakipagniig sa atin, ibig sabihin kasundo sa atin, di ba? Hindi natin kayang ipagkasundo ang sarili natin sa Diyos, no? Hindi natin pwedeng mangako tayo sa Diyos. Kasi minsan yung pangako natin, lagi nakapako yun eh. Di ba, napapako. Pero si Lord, pinako niya na yung sarili niya para yung kanyang pangako ay matupad sa kanyang pagsunod. Di ba? So, covenant means God is making a promise to you. Okay? So, ngayon naman, nasa huli na tayo ng ating series. Pero, itong huli ay simula na ng mga bagong bagay sa buhay natin. Hindi ibig sabihin, okay, tapos na yung series. Hindi nag-e-end doon, nagsisimula pa lang tayo. Amen? Alam na natin ito, pero binabalik-balik tayo lagi ng Panginoon sa mga katotohanan na tinawag tayo ng Panginoon una para maging disipulo niya. Amen? And pangalawa, ipamuhay natin ang ating kaligtasan sa kaharian ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating discipleship lifestyle. No? Kung hindi ka man dinidisciple ngayon, nagdi-disciple ka na. Naunawahan po natin? So ngayon, kailangan po consistent po tayo. Kailangan matatag, kailangan patuloy yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. So, ayaw. Ayun, okay. Yan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, para mas maintindihan po natin, para po tayong nasa isang journey, isang paglalakbay, no? Nasa isang stages, no? Ang buhay isang Kristiyano. Gusto ko lang i-share to saglit about the 7 levels of intentional discipleship. Pag sinabi nating discipleship lifestyle, it must be intentional. Pag sinabi naman nating intentional, mga kapatid, hindi lang yan by word eh. Yan po ay para maintindihan natin na ang buhay po talaga natin ay intended to make disciple. To live as a disciple of Christ. Dapat sinasadya talaga natin. Kasi yun ang intention ni Lord sa atin. Okay? So, kung mapapansin po natin, merong 7 levels of intentional discipleship. Hindi naman lahat tinawag na maging level 7, no? O nasa tuktok agad. Kundi, bawat isa sa atin, maaaring nandito po tayo sa level na to. At sisiyasatin din po natin, titingnan din po natin, asang antas na ba talaga ako ng pagiging disipulo ng ating Panginoon? Remember, sabi ng Panginoon, di ba ng mensahe natin, we are called to be His disciple. Ano ba yung disciple? Yung disciple, siya yung gumagaya, kumukopya ng buhay
nung kanyang Panginoon. Okay? We are learner. Sino yung nila-learn natin? Sino ba yung ating ginagaya? Ang buhay ng ating Panginoong Yesus. So kung paano ng Panginoong Yesus ay nabuhay, ganon din tayo dapat inilalaan natin ang ating buhay sa Diyos. Amen po? Kaya nga sabi natin kanina, commitment. No? Remember the word, commitment. Di ba? Malalim yung salitang commitment, parang marriage. Okay. Now, sa antas na to, makikita natin, sa level 1, almost every Christian ay dito nakapaloob. Kasi, ang ating pong experience o yung encounter natin sa Panginoon, we are called by the Lord personally. Amen? Merong personal calling si Lord sa buhay natin. We are called to commit sa kanyang panawagan. Kaya, dito po sa punto na to, kung ating makikita, no, na sa level 1, focus po tayo dun sa ating salvation. Okay? Nagkaroon na ba tayo na-identify na ba natin ang ating sarili sa ating kaligtasan? Meron na ba tayo tinatawag na assurance ng ating kaligtasan? O nagbabakasakali pa rin tayo ngayon sa ating kaligtasan? Kasi ang experience natin sa kaligtasan ay personal. So, once we are saved, hindi kailangang baguhin lang o dagdagan lang ang pagbabago ng buhay. Kundi, salvation is equal to a new life. Merong isang bagong buhay. Amen? Hindi po yung parang the best version of me. Na kung ang version ko ay si Bernie.101. No? Wow, no? Yan yung lumang pagkatao ko. Yung version 2 ni Bernie ay level up. Mga kapatid, hindi pwedeng level up lang ang buhay natin. Kailangan ang buhay natin bago talaga. Amen? Kasi ang nature natin, sabi ng Bible, we are all sinful because we are created or we are born a simple man. Kaya sinabi ng ating Panginoon, kaya nahihirapan po ang taong sumunod sa Diyos kasi yung kanyang puso ay mandaraya. Ano sabi ng Lord? Nahihirapan ang mga taong sumunod sa Kanya because of the sinfulness of men. Kaya ang sabi niya, I will make a new heart and a new spirit in you. Amen? Kaya kailangan, naboborn na din talaga yung tao. Hindi lang siya, oy, magbago ka na, o magsisi ka na. No. The working of the Holy Spirit is to give us a new life. Pangalawa, nagkakaroon tayo ngayon ng personal devotion, no? Kasi thankful tayo sa experience natin sa salvation ni Lord. So, we make it our goal to grow in the Lord. At para tayo mag-grow, ang foundation ng growth po natin is the Word of God. Amen po ba? Sabi ni Peter, crave the Word of God like a newborn babes as a milk. Di ba? Bilang isang bagong panganak na sanggol, baka nasain nyo ang salita ng Diyos na gaya ng sanggol na nagke-crave ng milk. Di ba? So that we may grow. So, ang target dun sa level 1, mga kapatid, is to make you realize that we are His disciple. Disipulo tayo ng ating Panginoon. Pero doon sa level na to, dito tayo tinatawag. Bakit tayo inuhubog? To make a disciple. Tinawag ka ng Panginoon para maging disipulo at gumawa din ng disipulo. Hello? Amen? Yan ho yung ating karanasan. Kaya maraming mga Kristiyano, boring ang Christian life, pagdating na ng mga 2 years, 3 years, 5 years, bakit? Kasi walang nakikitang progress eh. Para bang nung tinanggap ang Panginoon, at pagkatapos nung tapos na, mag-aantay na lang siya ng rapture, o di kaya mag-aantay na lang siya ng kamatayan sa buhay niya, para niya makatagpo na si Lord sa kanyang buhay. Di ba? Pag hinamon naman natin, sino sa atin dito ang gustong makatagpo na si Lord? Wala namang gustong mauna.
Gusto lahat makita si Lord, di ba? Pero sinong gustong mauna? Para sa kanan muna, pastor, no? Parang ganun lang ang ano natin, no, experience, pero hindi. Bumaba si Lord para maranasan natin siya. Hindi niya tayo tinawag para maranasan mo siya kapag patay ka na. Hindi po ganun ang reward ni Lord sa atin. It is a living experience, no? Eternal life is about living in the kingdom of God. Amen? Okay. So paano natin sinasapamuhay ang pagiging bahagi ng kaharian ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng kanyang salita. Pagbabahagi nito. At pagtugon doon sa Great Commission. Amen po? So every Christian is a disciple of Christ. And also, a disciple maker. Now, sa pangalawa, so yung una, it's about your personal commitment. So marami po sa ating mga Kristiyano, nandito tayo sa level 1. Yung iba, nag-struggle pa, no? Pero, kung magkakaroon tayo ng picture ng level natin bilang, ano bang level ng commitment natin sa Panginoon bilang disipulo niya, ma-realize natin na meron pala tayong kailangang higitan pa. No? Sa pangalawang level, yung tinatawag na companionship. Yan. Ang Kristiyano, hindi lalago na mag-isa lang. Or solo. No? Solo disciple. Yung solo-solo lang, hindi pwede. Hindi pwedeng isolate ang Christian. Lalago ang isang Kristiyano kapag siya ay nakasama sa kapwa niya Kristiyano. Kaya yung ating pong discipleship life, mga kapatid, mas na-challenge po tayo, mas nagsusustain po tayo sa ating Christian life kapag tayo may kasama, may companion. Amen? Kaya nga sa pasimula, dito po sa ating po iglesia, ay atin na pong ina-adapt yung tinatawag na alongside-er. Yung bang, pag mayroong isang bago na nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon, kailangan ng alalay niyan, kailangan ng gabay niyan. Parang bata na bagong panganak. Sino ang maggagabay dyan? Kailangan niya ng companion. Kailangan niya ng life coach. Tawag lang natin life coach, pero actually, that is a discipleship program sa isang tao. Amen? Tanong, sino ang nag-disciple sa'yo? Sabihin mo nga sa katabi mo, sino ang nag-disciple sa'yo? Sinabi ba niya kung sino? Okay. Pangalawang tanong, tanongin niyo ulit, yung kabila naman, sino na ang dinidisciple mo ngayon? Yan, no? Di ba? Si nanay, dinidisciple niya, yung apo niya, nakita ko dito talagang, may ganun, sa buhay natin, may discipleship, di ba? Discipleship is not a program. It is a lifestyle. Kailangan ma-realize natin. Kaya kailangan may companion. Kaya sa level 2, nakapokus tayo doon, sino ba yung kasama ko, no? Sa paglago ko spiritually. Okay? Now, sa level 3, hindi ka lang may kasama, meron ka ngayong, dahil may kasama ka na, nagpe-pray ka ngayon, meron na kayong inaakay na isa. Okay? Sa level 3, no? Dito ngayon, ang commitment ninyo, hindi lang kayo lumago kasi sa level 1 pa lang, na-identify mo na kung sino ka di ba? Tapos, nagyaya ka pa ng isa para maging consistent. Sabi, 2 or greater is better than 1, di ba? Sabi ng Bible. Di ba? Kasi kapag nanlamig ka, mayroong magpapalakas sa'yo. Tama? Hindi kayo maghahatakan pababa. Maghahatakan kayo pataas para may patuloy kayong ma-encourage. Pero, hindi natatapos doon na kayong dalawa lang, no? Sa inyong pagiging Kristiyano. Kailangan, ang aim natin ay makapag-akay ng iba. Nakuha po natin? Makapag-akay ng iba. So, yung inaakay mo, kung paano mong nakilala ang Panginoon, naunawaan ang pagkatawag ng Panginoon, ganun din. Ang gusto mong ipaunawa doon sa inaakay. So, after nun, mga kapatid, yung inakay mo, naintindihan niya, naunawaan niya, naghanap na rin siya ng mga kasama niya bukod sa inyo,
umaangat tayo dun sa natawag na level 4. Di ba? Nagkakaroon na tayo ng community. Dito pumapasok yung kahalagahan ng small group eh. Dito sa atin, nagiging small group yung isang bahagi ng pag-disciple, no? Nawin mo yung isang tao, dinisciple mo yung isang tao, at nag-disciple pa kayo ng panibago hanggang nadadagdagan. Nagkakaroon ngayon ng small group. Dito kagandahan, mga kapatid, na tuloy-tuloy ang inyong paglago. Hello? Tuloy-tuloy ang inyong commitment. Hindi na stagnant, hindi na ihinto sa iyo lang. Di ba? Kasi kapag sa community, dito nyo na ngayon na-discover yung inyong mga kani-kanilang karakter. Hello? Sino sa atin dito, inis na inis ka na doon sa kasama mo sa small group? Wala namang aamin, siyempre, di ba? Pero tiis na tiis ka. Di ba? Bakit? Kasi yung simula maganda yan eh, di ba? Pero pag matagal na kayo, nagiging familiar na kayo sa isa't isa, di ba? Nagiging familiar ka na doon sa tao, sa bawat salita, bawat kilos. So, may familiarity na, di ba? Pero alam niyo, maganda yun. Nadidiscover ninyo yung isa't isa kasi hindi na kayo makapagtatago eh. Lumalabas na talaga kung ano talaga yung ugali mo eh. Di ba? Hindi kagaya yung pagbago-bago pa lang, naku, ano yan, banal na banal, di ba? Puro kabanalan pinag-uusapan. Pag yung pamilyar na, puro kabalbalan na eh. Hindi naman lahat, no? Wala namang gano'n. Hindi naman lahat. Pero minsan, di ba, pag over-familiarity na, parang bang, hindi na natin nabibigyang pansin yung unang init natin, no? Okay. So, kaya mahalaga yung community kasi sabi ng Bible, spar to love one another. Kailangan yung pag-ibig pala sa isa't isa may ka-sparring. Hindi gagaling si Manny Pacquiao kung walang kasuntukan. Ang buhay din natin, hindi rin naman magbabago talaga, pati ugali natin, hindi mahahasayang kung wala tayong mga ka-conflict. Kaya minsan mga kapatid, yung conflict, hindi away yan. Normal na nangyayari sa tao, basta may tao, may conflict. Kasi magkaibang individual eh. Amen? Pero ano sabi ng Bible? Let us love one another. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, kapatid, magmahalan tayo ha. Di ba? Kasi pag na-discover niya yung ugali mo, baka mainis sa'yo yan eh. Di ba? Kailangan magmahalan tayo. Di ba? Kailangan magmahalan. Yun talaga ang nagbubuklod sa atin. Yun ang kaibahan eh. Yung pag-ibig ng Panginoon. Nakuha po natin. So, may level siya. Pagka lumago na yung, ano ba, lumago ka na, umangat ka pa, no? Ngayon, hindi ka lang na sa loob ng community o ng isang small group. Nagiging bahagi ka na ng tinatawag ng movement, nagiging co-laborer ka na. Sabihin niya natin, co-laborer. O kasama ka na doon sa mga naglilingkod, no? Bagamat hindi kailangan na-ordain ka ng pastor para umangat ka sa level na to. Hindi. Sa pinag-uusapan dito, umakay ka, nag-akay ka, at dumami kayo, inalagaan mo, at in-encourage mo ngayon na, okay, dumadami na tayo. Dati, 4 lang tayo, ngayon 8 na tayo. Di ba? Ano sabihin natin? Wow, ang ganda, no? 8 na tayo, dumadami na tayo, praise the Lord. Maghati-hati na tayo. Ay, wag. Kailangan magsama-sama lang tayo. Di ba? Ang intention ni Lord, hindi ganun. Di ba? Hindi ka lang maging closer together. Okay po yun. Pero ang intention talaga ni Lord, mga kapatid, ay kung dumadami na kayo, nagbubuo na kayo ngayon ng isang misyon. Ano yung misyon? Mag-invite naman tayo ng iba. Para ikaw, kapatid, ilang buwan ka na ba rito umaattend ng small group natin? Pastor, humigit kumulang 12 buwan. Ibig sabihin, 1 taon na yun. O alam na alam mo na yung program natin, alam na alam mo na yung ating mga pinag-uusapan. Mag-encourage ka naman, mag-invite ka naman sa iba. Di ba? Nagkakaroon tayo ngayon ng formation. Nagiging co-laborer tayo. At kapag tayo po ay lumago pa, no? Because we are all committed, the more you committed, mga kapatid, umaangat yung ano mo eh, yung desire eh, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka lang nagiging co-laborer, nakasama na sa
paglilingkod. Ikaw ay kasama na doon sa mga tinatawag na send out. Apostolic na ngayon ang ministry mo. Sabihin nga natin, apostolic. Pastor, ano yung apostolic? Yung ba yung nag-aalaga ng apo? Hindi po yun. Apostolic, meaning to say, kaya mo nang i-send out, na i-send ka na, pwede ka nang magbahagi ng salita ng Diyos kahit saan. No? Pwede ka nang isugo. Sinusugo ka na. Amen? Nagkakaroon na ng ganon. At yung ang tawag natin doon is commission level. No? Kakaroon tayo ng ganon. Ano ba sabi ni Lord? Go and make disciple of all nation. Merong commissioning eh. Di ba? Then, yung level 7, tinatawag po natin yung sa intentional discipleship na congregate. No? Kasi dumadami na, nanganganak na yung maliit na grupo, yung isang disciple na lumago sa Panginoon, nanganganak na, hindi dahil pastor siya, no? Amen? Kundi Kristiyano siya, disciple siya ng Panginoon, pero nakaakay siya ng marami. Ngayon, nabubuo na naman ang isang iglesia. The purpose of fellowship is to become strong and mature in Christ, to grow in Christ together. Amen? Pero hindi natatapos na tayo'y lumagulang para sa sarili natin. Ang purpose ng fellowship is expansion of the kingdom. Lumaganap ang kaharian ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang tao, mga kapatid, ano ang kauna-unahang utos niya sa unang mag-asawa? Sige po, Bible trivia tayo ngayon. Habang ako po ay nandito sa gitna ng karagatan. Kaya ako lumayo kanina kasi baka malunod ako. Di ba? Joke lang po. Anong unang utos? Kauna-unahang utos. No? Di ba? Sa konstitusyon, kung ano yung unang-una, yun ang pinaka-foundation eh. Di ba? Ano sabi niya? Go. And? Ano? Multiply. Di ba? Akala natin family planning. O family planting yun. Ano? Pero, pagdating sa New Testament, nakita natin yung purpose ni Lord. Expansion of His kingdom. Amen? Nag-expand talaga, lumaganap, lumawak ang kaharian ng Diyos. Hindi po lumaganap yung ating denominasyon, yung pangalan ng ating simbahan, hindi. Ang kaharian ng Diyos through us, nag-e-expand, lumalaganap ng salita ng Diyos. Kaya, ang paglaganap ng salita ng Panginoon is from anywhere to everywhere. Kung saan tayo dinadala, saan tayo naroroon, tayo ay nag-e-expand, expansion of God's kingdom. Matthew chapter 28, sabi po doon, as you go, kasi yung Greek po na ginamit po talagang salita doon, as you go. Hindi lang siya, go and make disciple. Ang tamang salita na ginamit sa Greek ay as you go. Ibig sabihin, kung saan ka pumupunta. Kung saan ka naroroon. Amen? Hello? Pastor, nasa bahay lang naman ako. Di ba? Bahay lang yung go ko, sa bahay lang ako. O di maganda, okay lang yun. Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, meron namang work from home. So make disciple from home. Hello? Amen? Hindi tayo makakalusot kahit saan tayo pupunta. Kasi yun ang calling ni Lord sa atin. Tama? Amen. Okay. So at least maintindihan lamang po natin ito. Kasi po, napakahalaga na hindi tayo humihinto. Okay. Kailangan, ang ating commitment ay consistent. Sabihin nga po natin, consistency. Dapat tuloy-tuloy. Sabi nga dyan, tapat hanggang wakas. Amen po ba? Tapat hanggang wakas. So, makita natin dito mga kapatid, the power of consistency in following Christ. Napakahalaga ng nagpapatuloy tayo. Kaya nga, ang encouragement lagi natin, ako, sa mahabang panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon, lalo na kapag dumadaing na ako, yung nararamdaman ko na parang
Tama ba yung naging desisyon ko sa buhay? Nadamay ko pa yung asawa ko, nadamay ko pa yung mga tao sa desisyon ko, di ba? Yung pag parang gusto mo nang huminto, give up, o magpalit ka na ng karir, di ba? Now, eto kasi mahirap no? Sa pastor, sabi nila, yun na daw yung pinaka-highest calling. Naniniwala po ba kayo na sa isang karanasang Kristiyano, ang pinaka-mataas na antas ng pagkatawag ng Panginoon ay yung magpastor? Walang naniniwala, ako lang. Talagang nasa pedestal no? Pag sinabing pastor. Ito ngayon ang mabigat sa pastor, di ba? Kapag ang pastor, nag-isip na mag-change career. Di ba? Parang ang pangit, no? Nagpalit ng career yung pastor. Yung dating pastor, walang ganun no? Wala tayong, parang hindi bagay. Dating pastor yan. Ang pangit ng testimony. Bakit hindi na ngayon pastor? Di ba? Mayor. Ayan, dating mayor yan. Wow, di ba? Pwede pang umangat, congressman. Pwede pang umangat, di ba? Pinakaangat-angat na, president. Tapos yung term, ex-president na. Hindi. Dati siyang mayor, naging congressman, naging senador, naging presidente. Mag-change career siya. Anong pwede niya ngayon puntahan? Vice President, siyempre. O di kaya, barangay official. Yeah. Pwede, parang hindi naman masagwa, di ba? Dating yan, dating mayor yan, si ex-mayor. Pero pag pastor na, dating pastor. Ang pangit, di ba? Walang change career. Kasi na yung pinaka-goal na, mataas na pagkatawag yan. Yun naman talaga, di ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang tawag ng Lord sa atin ay maging disciple ni Christ. Our calling is to be His disciple that will make disciple. So, function lang po yung pastor. Calling yan ng Panginoon, gifting yan ng Panginoon. Hindi naman kailangan lahat tayo ay mag-level up sa gifting na yon. Amen? As long as we know that we are called by God. Kailangan tuloy-tuloy po tayo. Huwag tayong hihinto sa ating commitment. Amen ba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, mga kapatid na minamahal, maging matatag kayo at huwag matitinag kailanman. Pakahalaga po na binabanggit sa atin ni Apostol Pablo. Maging matatag at huwag matitinag. Lagi kayong magpakasipag. Saan? Sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi naihinto. Katawan lang ang pipigil sa atin. Siyempre, kung may edad na tayo, di ba? Ang hirap naman. Sabi nga ni Sister Jenny, paano yun, Pastor? Paano yung mga kapatid na naka-bedridden pero Christian sila? Paano ngayon yan? Hindi sila makakapag-disciple. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is commitment to God. Well, of course, pag may edad ka na, may ibang pagkilos ang Panginoon sa inyo. Amen? Yung iba naman talagang ibinigay na nila yung kanilang buhay sa Panginoon na hanggang ngayon pipilitin talaga nilang maglingkod pa sa Panginoon kaya lang katawan na lang talaga bumibigay. Di ba? Ibig sabihin, walang pagtigil ang ating commitment sa Lord. Kaya sabi niya, sapagkat nalalaman ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Amen? Wala tayong panghihinayangan sa paglilingkod sa Panginoon. Last week, na-share ko sa inyo, ang hirap po na iahatid ka ng anak mo, papuntang ibang bansa, iwanan mo sila, no? Tatalikuran mo sila. Parang ang hirap mo, ikaw lang mag-isa lilipad. Hindi ko inisip na pagbalik ko galing Thailand, yung mga anak ko, tsaka asawa ko, isang araw, makakasama ko na rin silang lumipad. After 5 months, galing ako ng Thailand, hindi ko iniisip na makakabalik agad sa Pilipinas,
Ang akin lang naiisip ay maglingkod sa Panginoon at may breakthrough, si Lord na bahala. Alam niyo mapatid, pagbalik ko ng Pilipinas, 2 weeks kami pinabakasyon ng Lord sa Zambales. No? First time kami, buong family. At pagkatapos nun ay lipad na po kami ng Gensan. Nakakala ko nung una, when I committed in the global mission, no, ako lang mag-isa yung, nakakalungkot ikaw lang mag-isa di ba? Masarap sumakay sa eroplano, no, experience mo. Pero pag naalala mo, iniwan mo, naku, ang hirap. No? Pero after that, hindi ko alam, may plano pala si Lord. Ngayon, lumipad na rin yung mga anak ko. Kasama ko ngayon sila sa Gensan. So 2 years kami. Itong picture na to na pinapakita ko sa inyo mapatid, after 2 years na kasi sa Gensan po yan, yung airport na yan. Pero nakakatuwa kasi masaya na sila. Kasi kasama na sila. Nung una iniisip ko, naku, paano ko ba isasama tong mga to Kung ako lang, pamasahe ko nga kulang Di ba? So, yes, there is a sacrifice. Pero pag naniniwala ka na tinawag tayo ng Panginoon, ang Diyos ang siyang bahala sa lahat. No? Kaya, yan, yung picture, payatot ho ako dyan. Way back 2014, 15, no? 2 years kami sa Gensan at bumalik na kami. Hindi ko rin iniisip, hindi na rin naisip ko na from Cavite, dala-dala namin lahat, pati alikabok ng Maragondon siguro kasama doon dahil hakot no? Babalik kami after 2 years ng Cavite. At dito po nagsimula yung aking career sa UNIDA. No, UNIDA mission po yung aming pinuntahan sa Cavite. Mapatid, what I'm telling you mga kapatid right now is, pag tayo sumusunod, pagka tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan tuloy-tuloy may progress kasi may ginagawa ang Panginoon sa atin. Kapag tayo tumigil, hindi natin mararanasan ang malaking biyaya at pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Now, pag-aralan po natin, marami pong nagsimula ng mabilis, matulin, pero maraming hindi nakatapos. No? Sa ating pong pag-aaral na ginagawa sa series na ito, mapatid, nakita po natin yung progression ng isang Kristiyano. Hindi pala natatapos lang na nag-commit lang ako kay Christ, yung sarili ko lang. Kailangan pala magpatuloy ako sa paglago at para lumago ako lalo, kailangan may kasama ako sa paglago. At kapag may kasama ka na, pareho kayong lumalago, hindi naman ibig sabihin, tayo na lang forever. Kailangan naman, tayo mag-akay pa ng iba. Di ba? Hanggang sa lumago ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating commitment. Pero ang problema, marami ho ang hindi nakakatapos ng kanilang takbuhin. Kaya sa prinsipyong ito mga kapatid, ay maunawaan po natin yung 5 prinsipyo na pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, how to be consistent in our commitment bilang disipulo ng ating Panginoon Jesus. Number 1, 5C. Okay? 5C. Consistency. Katatagan. We need to be faithful. Everybody say, faithful. Kailangan maging tapat po tayo kahit mahirap. Sabi ng Galatia, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pag pinag-usapan natin, ano ba ang gawang mabuti na inilaan ng Diyos sa atin? It is to make disciple. Expanding the kingdom of God, expansion of the kingdom of God. So mga kapatid, ang consistency ay hindi nakabase sa emosyon lang. Kasi alam niyo mga kapatid, pag dumating na yung hirap, dito na tayo na pag-iisip-isip. Diba? Kaya ako sinabi kanina, meron pa bang pwedeng maging change career ang isang pastor? Kasi nagdesisyon na ako magpastor No? Meron bang change career? Parang hirap, di ba? Hindi pwedeng emosyon lang. Pag nahirapan ka na, ayaw mo na. Ihinto ka na. Amen? Kahit tayo'y nahihirapan, kahit mahirap yung ating pagdadaanan o pinagdadaanan, mga kapatid, tinutukoy po ng Galatia sa atin, it is about commitment. Ang commitment, hindi siya isang emosyon lang. Na nasarapan tayo
narinig natin, mukhang promising naman, so nagdesisyon ka. Pero pagkatapos nun, nagsasawa ka. Amen? It is a commitment. Number 2. Yan. Another C is commitment. Ibig sabihin, dapat meron tayong paninindigan. Okay? Kapag malinaw ang commitment, mga kapatid, magiging consistent ang prayer, Bible reading, obedience. Hindi sapat inspire lang tayo. Kailangan matibay ang desisyon. Alam niyo mga kapatid, kuminsan, na-experience ko rin ito eh. Madalas, pag nagbabasa ko ng salita ng Panginoon, talagang nakaka-inspire. Minsan, nagugulat yung mga anak ko eh. Ano, ito na naman si Papa, salita na naman ng mga ano, no? Kasi na-inspire ako doon sa Word of God eh. Pero minsan, mga kapatid, pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ako na-inspire eh. Hindi ko nararamdaman na, ano bang nakikita ko rito? Kahit minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, inspired tayo, kaya tayo naglilingkod, di ba? Pero dumarating sa buhay natin, nawawala yung inspirasyon mo. It is not about inspiration lang, mga kapatid. Tandaan po natin, kailangan, pag nagdesisyon tayo, matibay. Hindi pwedeng humawa ka ng araro, lingon ka ng lingon sa likod. Ang sabi ng Bible. Kailangan, diretso lang ang tingin. Pangatlo, hindi lang tayo committed, kundi dapat isinasa pamuhay din natin. Kailangan nakikita rin yan. Sabi na Santiago chapter 1 verse 22, isabuhay ninyo ang salita ng Diyos. No? Huwag lamang tagapakinig. Dapat merong laging application. No? Sa buhay po natin, ganito rin, may series po tayo ginagawa natin. Make it our aim na bawat mensaheng narinig natin, ano na kaya ang aking application dito? Kaya nga may small group tayo, di ba? Mahalaga yon kasi pinag-uusapan natin dito. Ang consistency ay nakikita sa daily lifestyle at sa mga decision natin sa buhay. Merong isang nagkwento po sa akin, nagsabi, Pastor, alam mo, nahihirapan din ako kasi alam ko may nakatingin sa akin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? Nai-inspire yan sa'yo. Kaya kapag ikaw ay nag-retire, kapag ikaw ay nanghina, maapektuhan din siya. Amen? May mga nakatingin sa atin. Yung nagsimula ka na-inspire sila dahil nagsimula ka, tapos gusto nila makita matatapos mo rin. Kailangan ma-inspire mo silang makatapos din. Amen? Okay. So, number 4, community. Napakahalaga nun. Yung komunidad, nabanggit ko kanina, ang discipleship hindi solo-solo. Mahihirapan po talaga tayong lumago at magpatuloy sa Panginoon kapag ka nag-iisa lang tayo. Christian life is not isolated. Kailangan po nating may karamay sa ating buhay Kristiyano. Amen? Number 5, sa huli, continuation. Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi po diyan, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Paano, Pastor, kung di ako manatili? Paano, Pastor, kung tumalikod ako? May problema tayo. Di ba? Kaya in-encourage tayo ng Bible na magpatuloy, maging tapat hanggang wakas. Amen po ba? Kaya nga yung cross, carrying our cross daily, is as if we are carrying our kapin, yung ating pong kabaong. Para bang dala-dala mo siya lagi, hila-hila mo lagi yung kamatayan mo. Sabihin, yung burden mo sa buhay, no? Laging ganun, di ba? Sabi ng Bible. Pero sabi ng, hindi para pahirapan ka ng Diyos. Okay? Siyang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero siyang nagbigay ng buhay sa Panginoon ay makikita niya ang buhay na ito. Magiging magaan ang buhay sa atin kapag binigay na natin lahat-lahat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi capacity ang nagpapakita ng maturity, kundi yung
faithfulness. Let us be faithful. Nagsimula tayong tapat, manatili tayong tapat, magtapos tayong tapat. Amen? Last. So, personal application. Tanungin natin ito sa sarili natin, mga kapatid. Consistent ba ako sa prayer life ko? Yan. Then tayo nagsisimula, di ba, sa discipleship. Pangalawa, consistent ba ako sa pagbabasa ng Bible? Know your Bible, mga kapatid. Amen? Diyan tayo lumalago. Sumunod, madali ba akong matisod? Yan, no? Matisod, meaning to say, baka may mga problema ka lang, bumibigay ka na kaagad. Di ba? O minsan may mga nakita tayong trial sa buhay, bumigay agad tayo. And last, tanungin natin ang ating sarili, no? For our application. May accountability ba ako? Meaning to say, handa ba kayong magpa-correct sa iba? Or i-check yung buhay natin, evaluate yung buhay natin? Or accountable ka sa iba? Amen? Mahalaga po yung accountability. Sa discipleship, kailangan po natin yan. Practical steps na dapat natin gawin. Magtakda ka ng mga regular prayer time o yung devotional time po natin sa Lord, di ba? Magkaroon ka ng Bible reading plan, mahalaga rin yan. Mga pasimulain, alam naman natin, ginagawa na natin dapat ito. Sumali sa mga discipleship group. Wala ka pa ba sa small group ministry? Hanap ka, sali ka. Amen? Invite yourself. Imbitahan mo na sarili mo para sa kanila. Sumali tayo. At higit sa lahat, mga kapatid, apply natin sa buhay natin. Lahat ng naririnig natin sa kanyang mga salita. Amen? Let us all bow down our heads and let us pray. Father, we thank you, we bless you, Lord, this morning. Dalangin ko, Panginoon, sa dagdaang 5 linggo na aming pong pag-uusap tungkol po sa commitment ng isang disipulo mo, pagkatawag mo sa amin. Hindi natatapos lang sa series na to ang mga mensaheng ibinaba mo sa amin sa kalagitnaan ito. Kundi dito kami magsisimula uli sa panibagong commitment na amin pong gagawing desisyon sa buhay namin. At dalangin namin, Panginoon, dahil ikaw ang nagsimula ng mabuting bagay sa aming buhay, ikaw din ang magtatapos nito. Tulungan mo kami na maging matatag at mapagtiwala sa proseso at mga pangako ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos ay purihin
tumayo. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin. Laging sambahin, papurihan natin. Matanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Meron po tayong mga pasasalamat sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon na tayo po ay lumapit at manalangin. May mga kahilingang panalangin din po tayo, ay lapit po natin dito sa harapan sa ating Panginoon. Isang pinagpalang umaga ng pagsamba sa inyong lahat, mga kapatid.
Ngayong araw ay ating pinagdiriwang araw ng mga ina o Mother's Day. Ating iglesia, ang UCC sa Lawag ay taus-pusong bumabati sa lahat ng nanay, inay, ina, mami, mama, mamski o ano pumang katawagan sa inyong pamilya. Gayun din sa mga tatay, tita o tito na naging nanay na rin ng kanilang mga pamangkin, kapatid o apo. Kasama po namin kayong binabati ng Happy Mother's Day. Sa ating pagbabasa ng Bible, marami po tayo nakikilalang mga babaeng nanampalataya, naglingkod, mga nagtagumpay sa kanilang struggles dahil sa napatunayan nilang ang Diyos ay faithful. Mga nanay o mami, ang Diyos noon at siya ring Diyos natin ngayon, faithful. Hindi nagbabago at patuloy pa ring sumasagot sa ating mga dalangin, gaano mang kabigat ang ating mga dalahin at mga problema sa buhay. Kahit patuloy tayong maging lingkod ng Diyos at ng ating mga pamilya. To all godly women ng UCC sa Lawag, may God strengthen every weary heart, encourage every hurting woman, and raise up a generation of women who love Christ deeply. Stand firm on His word and shine brightly for His glory in this dark world. Again, Happy Mother's Day po sa inyong lahat mga nanay. Tinatawagan ko po ang ating pastor, ang ating diakonisa at ang Brother Joji sa unahan. At higit sa lahat po, lahat ng nanay, tita na naging nanay na rin dito po sa unahan upang tayo ay ipag-pray ni Pastor. Sige po, lahat po ng mga nanay ay invited po rito sa harapan. Praise the Lord. Wow. Nako, halos 90%, no? Ay mga nanay. No? 80% naman. Praise the Lord. Ayan. Kung di man tayo magkasya rito sa harapan ay as we declare blessing upon blessing sa buhay po ninyo, ay tatanggapin niyo po yung masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Ang mga nanay, sila po yung unang lumimot na ng kanilang karapatan para maibigay yung kanilang masaganang pagmamahal at commitment sa kanyang pamilya, mga anak at asawa. Binabati po namin kayo, mga kapatid. So let us bow down our heads and let us pray. Lord, salamat Panginoon. Dahil sa mga ina, naranasan namin, Panginoon, ang init ng yakap sa kanilang kandungan. Aming unang naranasan yung comfort sa bisig ng mga ina. Salamat po. Dahil sa kanila, pinadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa kanila, pinakita mo kung ano ang salitang katapatan, kung ano ang salitang sakripisyo at pagmamahal, Panginoon. Dahil sa kanila, naranasan namin, Panginoon, ang mabuhay na puno ng pag-ibig, puno ng pagkalinga, mga pagtuturo at pagtutuwid sa kamay at puso ng aming mga ina. At sa oras na ito, dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy na ibuhos mo ang kalakasan, kagalakan sa kanila, at isang mataas na pagkilala ang aming Panginoong iginagawad sa kanila sa oras na ito dahil sa biyaya mo sa kanila, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, yung kanilang araw na ito, Panginoon, ay maging makabuluhan
sa kanilang mga balikat na kanila pong tiniis, ang bigat ng buhay, alang-alang sa pamilya at mga anak at buong sambahayan. Salamat sa buhay nila. Puspusin mo sila, Panginoon, ng Espiritu Santo sa oras na ito. Buksan mo ang durungawan ng langit at abutin ang kanilang mga pangangailangan. Hayaan mong madama nila, Panginoon, ang higpit ng iyong yakap, Panginoon, sa kanila. At sa anumang mga maliliit na kasiyahang aming may dudulot bilang mga anak, asawa sa kanila bilang mga ina. Panginoon, bigay mo po sa kanila ang kasiyahan ng puso at kagalakan na nanggagaling sa iyo. Purihin ka, salamatan ka sa oras na ito. Mga kapatid, ang pagkalinga ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ay patuloy niyong maranasan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, harap po tayo doon. Kukunan po tayo ng picture ni Ate Bea, Ate Zandrine. Okay lang po, tapakan na natin yung alon. Marami po tayong alon na pinagtagumpayan. Yun. Kaya Sige po. okay lang po. Yan. Okay lang po, yung mga alon na yan. Mas matatag kayo sa mga alon na pinagdaanan. Tanggapin nyo rin po yung mga inihanda ng ating church na souvenir ngayong Mother's Day po. Picture po na, picture. Okay. Picture. Hindi ka pa daw nanay, sis. Thank you po. Isang maligayang araw po ng pagsamba sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga loving and super moms. Palakpakan po natin ang mga nanay. Wini-welcome ko din po ang kapatid Ivy Crocordnock from Ibayong Dagat po. At ang kapatid Jonathan Santiago from Saudi. Para po sa ating mga balita at pahayag, tayo po ay magsama-sama dito sa ating iglesia sa darating na May 13, Miyerkules para sa ating midweek prayer meeting, alas 7 ng gabi. Ang ating tagapagsalita po ay ang ating kapatid Isay Gayamo. Tuwing ika-5 linggo, tayo po ay magkakaloob para sa mga mag-aaral ng Cavite 2 District. Kaya sa darating po na May 31, ating pong ihanda ang ating mga kaloob
at ito po ay ilalagay sa ikalawang sobre or show envelope. Nalalapit na po muli ang buwan ng Hunyo at kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-71 anibersaryo ng pagkatatag ng ating minamahal na iglesia dito po sa Salawag. Ito po ay gaganapin sa darating na Hunyo 21, 2026. Ang ating pong tagapagsalita ay si Obispo Edgardo Marquez. Tayo po ay magsama-samang mananambahan sa nasabing araw na ika-alas 8:30 ng umaga. At magkakaroon din po tayo ng fellowship bilang isang iglesia pagkatapos po nito. Sama-sama din po tayong kakain ng tanghalian dito. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng kulay berde, kayumanggi o puti sa nasabing araw. At inihikayat din po ang bawat isa na magdala ng komportableng pamalit para sa ating fellowship. Naway makasama po namin kayo sa makabuluhang pagdiriwang na ito. Paalala po, wala po tayong Adult Sunday School pagkatapos po ng ating pananambahan. Para po sa karagdagang balita, tinatawagan po si kapatid Jasmine Paras. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Kita naman po ako. Ito na po yung todo. Ayan. Ayan po. Happy Mother's Day din po sa lahat ng mga mommies, Mother Mudra. Ako po ay narito dahil ang VBS 2026 staff and teachers ay buong puso pong nagpapasalamat sa Diyos sa matagumpay na pagdaraos ng Vacation Bible School ng ating minamahal na iglesia. Mula po sa simula ng aming paghahanda hanggang sa pagtatapos nito kahapon, ay tunay nga po naming naranasan at naramdaman ang God's amazing power. Marami po ang nakibahagi sa taong ito. Mayroon po tayong naitala na 128 students. Meron pong 4 staff, 9 teachers, 16 assistant teachers, guides, helpers, nurse, multimedia staff. Mayroon din pong more than na 10 kababaihan na nag-asikaso ng food, 5 kalalakihan members na siya pong naging driver at kasama rin po sa kitchen. Nagpapasalamat din po kami sa mga magulang, lola, tita at mga guardians ng mga bata na pinagkatiwala po sa amin ang mga batang mag-aaral. Gayon din po, sa mga buong pusong nagkaloob in cash and in kind sa ating pledge board bilang pagsuporta sa pangangailangan ng BBS, napakalaking tulong po nito sa amin. Nakakataba po ng puso dahil hindi lamang po member ng iglesia, may mga trabaho o negosyo ang nagkaloob. Kahit po mga bata, estudyante, matatanda na wala pong mga trabaho, maging ang mga nasa abroad po ay nagbigay ng suporta sa BBS. Yan. Hindi po namin mababanggit isa-isa, ngunit ang Diyos nawa po ang nakakaalam ng inyong mabuting ginawa at siya na rin po ang magbabalik ng aming pasasalamat sa inyo. At amin pong panalangin ay ibalik ng Diyos at siya po ang magbigay ng biyaya upang sumagana sa lahat ng aspeto ang inyong buhay at patuloy po kayong maging pagpapala sa marami. Salamat din po sa mga nanalangin. Ang tagumpay po ng VBS ay patunay po na ang ating Diyos ay sumasagot in amazing ways. Higit po sa lahat, ang pasasalamat ay para lamang po sa ating Diyos. Bilang pagwawakas, nais ko pong basahin ang VBS 2026 theme verse na matatagpuan po sa unang Kronika, Kabanatang 20, talatang 11. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. In English po, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Amen and amen. God bless you all po at bilang pasasalamat po, may maikli po kaming video na hinanda po upang makita po ang kabutihan ng Diyos mula day 1 hanggang day 3. Salamat po.
Ayun! Oh. Kaya naman! Ayun! Oh. Kaya naman! Festival tayo bukas ha! Nakakatay kayo! Festival tayo bukas ha! Nakakatay kayo! Meron tayo sa school para sa mga bata. Nagpupuri kami sa iyo, aming Ama, sa pagluwalhati mo ng iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan, maging sa aming mga activity. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na patuloy na nagpapadama at nagpapakita ng iyong kabutihan sa bawat isa. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, aming pong tataglayin, Panginoon, ang mga pagpapala buhat sa iyong mga minsay at sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa, ngayon magpakailan paman. Amen.